Ang ating verse ay Matthew. John chapter 15, verse 1 to 16. Yeah. John 15, 1 to 16. John 15, 1 to 16. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, purge it, and that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Amen. Will you pray? Praise God. Let's all pray, mga kapatid. Let's raise our hands. Lord Jesus, thank you for the reading of the Word. Bless your Word, O God. Hallelujah. And minister to us this morning, Lord. Use our dear Pastor, Pastor Roger Lilis, O God, na maging daluyan ng iyong salita, Lord. Hallelujah. An instrument and a vessel, Panginoon, para ang iyong naisabihin sa amin mula sa iyong trono ng biyaya ay mapairating po sa iyong mga anak dito sa lugar ng tunasan. Have your way, have liberty, Panginoon. Use him, bless his mind. Hallelujah. Bless his mouth, O God. Hallelujah. And anoint him. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Please be seated. So, ang binabasa, itong kulpo sa fruit ang pinakadulo. God is looking for fruit. But how to bear fruit? So we need to be connected in the vine. And he said, he is the true vine, and we are the branches. So if we are not connected to the vine, if we will not remain, we will not bear fruit. So that's why we need to be connected. So, some of you here not yet baptized in Jesus' name. So if there is, you are not yet connected to the vine. Because being connected to Jesus Christ, we must be baptized in His name. Amen. We must receive Him. Because if we receive Him through baptism, He said, I will declare you as a son of God. So we begin to be connected in the vine. So that's why
When we are connected in the vine, then, if we remain, we can bear fruit. Then how? The process of bearing fruit. Example, ang bata hindi pwedeng manganak kasi bata pa. Kaya mayroong process yan. Kailangan you must grow into adult. Maging karapat-dapat ka na magkaanak. Kaya, ang mga bata pa, baguhan pa, bagong tumanggap sa salita ng Diyos, newly baptized in Jesus' name, hindi pa pwede natin na kailangan mamunga kagad. Kasi on process pa yon. Kaya, meron akong mga co-pastor in Mindanao that they said that if after your baptism, if you will not give tithes, you will not be saved. Because nagkasala daw kayo na hindi kayo nagbigay, magnanakaw kayo. Sabi ko, on process pa nga. Kailangan turuan mo na kung paano. Ang ibig sabihin, i-take care mo ang baby hanggang lumaki siya. Kasi pag gawin mong manganak ang isang baby, 1 month old, pwede ba yun? Kaya malaking debate namin yan sa mga pastor natin doon na sabi nila, pag ang isang tao daw na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, karapat dapat magbigay. Kung alam na niyang magbigay. Paano magbigay ng tithes? Hindi pa nga siya marunong mag-count ng 1, 2, 3, 4. Paano? Kasi bagong panganak lang. Yan. Ang obligation natin bilang pastor, bilang mga Sunday school teacher, turuan ang mga bagong ipinanganak. At kailangan mahusay kang magturo kasi masilan ang bagong panganak. Baka malaglag o mamatay. O mamatay siya. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Pag nagtanong, Pastor, pag hindi ako magbigay ng tithes, imperno ako. Imperno ka kasi alam mo na, nagtanong ka na eh. Kasi hindi pa marunong magtanong ang bata. Pag nagtanong na yan, nag-grow na yan. Nagtanong na eh. Kaya sabihin mo tama para masatisfy siya kung ano talaga. Kaya ang hirap talaga magpalaki ng isang bata. Katulad ng isang Kristiyano, mahirap magpalaki ng Kristiyano na maging na siya, fruitful na. Kaya starting, kailangan maturuan siya. Mabautismuhan siya sa pangalan ni Jesus para ma-connect doon sa true vine na si Jesus Christ. Kasi ang ating connection, pag tayo ay tumanggap sa Kanya at nabaptize sa Kanyang pangalan, we are connected. And then, not only baptism in Jesus' name in water, but we need to receive the baptism of the Holy Ghost. Bakit? Dahil ang process hindi mangyari pag walang Holy Ghost. Paano ka magkaroon ng 9 fruits of the Spirit if you don't have any Holy Ghost? Kaya you need to seek the Holy Ghost. If you are baptized in Jesus' name in water, that is not enough. You need to seek the Holy Ghost. You need to speak in tongues. That is the initial sign and evidence of baptism of the Holy Ghost. So when you receive the Holy Ghost, then you will start to bear a fruit. What kind of fruit? That is the fruit of the Holy Spirit. Una, pakibasa. Galatians chapter 5, verse 22. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit, Ayan. the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith,
Meekness, temperance. Against such there is no law. Against, that's no such, no law. Against. Ibig sabihin, banal ka na. Wala nang long na nagkasalungat sa'yo. Oh, kahit hindi ka na susunod sa law, nakasunod ka na. Kasi meron ka ng 9 fruit of the Spirit. Hindi ka magkaroon yan pag hindi ka pa maging banal. Kasi ang kabanalan, gawa ng Holy Ghost yun. Kaya, i-secure natin na magkaroon tayo ng Holy Ghost dahil yun ang paraan na maging banal tayo. Walang kabanalan pag walang Holy Ghost. Kung mayroon man, gawa-gawa lang yun ng kabanalan. Hindi talaga tunay na kabanalan. Yung mga kabanalan na dahil sa pagbantay o yung pagpalo sa law, the law of Moses, the 10 Commandments, that is not the real. Hindi yan ang tunay na ikaw ay magkaroon ng 9 fruit of the Spirit. Holy Ghost talaga ang kailangan natin. Dahil pag meron ka ng Holy Ghost, yun na ang mag-guide sa iyo patungo doon sa tamang landas sa lahat ng mga bagay na gusto ng ating Panginoon. All God's will ituturo pag may Holy Ghost ka na. Dahil siya yon nasa puso mo. Siya yung nasa iyong sarili. At siya ang nangunguna sa lahat kung anong gusto mong malaman. Amen. If you read the Bible and you cannot understand, the Holy Ghost will enlighten in you and you will understand. Kasi hindi maintindihan yun. Pag magbasa ka ng tithes, hindi maintindihan yan. Maintindihan ba yan na kukunin ng ikapo? Mahirap intindihin yan. Pero pag may Holy Ghost, ito talaga ang dapat. Kasi may Holy Ghost na nagtuturo. Kaya, kailangan natin na mayroon tayong Holy Ghost. Kung kayo ay hindi na naka-feel ng Holy Ghost, matagal na, kailangan i-secure mo yun. Every services, kailangan meron tayong revival na ma-refresh tayo sa Holy Ghost. Dahil pag wala ang Holy Ghost, tutubo na yung mga sinasabi dyan sa itaas. Yan sa Galatians 5 sa taas. Yung mga ng laman. Mga tutubo yan. Mapruningan lang yan pag ikaw ay na-revival. Yes, amen. Kaya bumalik sa iyo yung mga masamang salita, yung mga masamang pag-iisip, pag wala kang Holy Ghost. Kaya kailangan may Holy Ghost para maalis yun lahat. Dahil pag meron ka pa nung mga gawain ng makalaman, hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Pwede ba basahin mo yun? Yes, sir. Sa 18 nag-umpisa yun 18. 5 verse 18. Galatians. But if you believe of the Spirit, you are not under the law. The works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So, we cannot inherit the kingdom of God if you have that. And that happen if you are not filled with the Holy Ghost. Dahil Holy Ghost lang talaga ang makagawa niyan, na maalis yan. Kasi wala tayong kakayahan na alisin yung mga ganon. Siguro, wala ka na sa gawa, pero sa utak mo, andyan pa. Naglaro pa yan sa utak. Kaya kailangan linisin ng Holy Ghost yan, ng utak mo. Ang puso mo, ang buong katawan mo, para hindi ka na matempt doon sa mga makasanglibutang pag-iisip. Okay? Naintindihan ba ninyo? Na wala
talaga tayong magagawa kung walang Holy Ghost. Holy Ghost lang ang makagawa na alisin ang lahat ng mga bagay na hindi kaya-aya sa mga mata ng ating Panginoong Hesus. Kaya say, praise the Lord. So kung tayo ay meron ng 9 fruit of the Spirit, pwede na tayong manganak. Ibig sabihin, matured ka na. Kaya mo nang mag-alaga kung meron kang baby. Kasi may pagmamahal ka na. May patience ka na. Oo. Pag wala ka pa dyan, paano? Pag mayroong bata, tapon mo yan. Wala kang pag-ibig. Kaya, pag-ibig. Pambasahin mo yan lahat. Lahat yan ay qualification para magiging magkaroon ng bunga. Kaya mo na. Kung wala kang patience, meron kang in-invite. Inagsabi, wala akong panahon dyan. Ayaw mo na. Pero pag may patience ka, matyaga ka, balik-balikan mo. Kasi may pasensya ka. Kaya, karapat-dapat ka ng mga anak. Kasi may responsibilidad ka na gusto mong akayin siya. Kaya pasalamat tayo na mayroong nag-akay sa atin. Pasalamat tayo na may nag-invite sa atin. Kailan nangyari yan? Kung ang isang Kristiyano ay nagkaroon na ng bunga ng Espiritu. Amen. Kaya say, praise the Lord. Kaya say, praise the Lord. Mahina talaga ang boses ko kasi konti na naiwan. 43 years na. Ganun. Kaya, kung isa-isahin natin yan, lahat yan ng 9 fruit of the Spirit, yan talaga kailangan natin na tayo ay magiging kwalipikado na magkaroon ng anak. Anong fruit yan? Yun na talaga, kaluluwa na. Fruit pa yan ng Spirit. Pero hindi pa yan ang hinahanap ng ating Diyos. Basahin natin yung Nang si Jesus ay bumisita doon sa isang dako na meron siyang nakitang isang igos or fig tree. Pakiwasa nga Matthew chapter 21 verse 18 to 22. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. When he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. Okay. So kung basahin nyo yan, si Jesus kinaumagahan, pumunta doon. At nakita niya ang fig tree ay very beautiful, healthy, but leaves only. Kaya, ang Diyos naghanap ng bunga. Hindi yung magandang dahon na nandoon sa igos. Hanap-hanap siya. Wala talagang bunga. Bunga ang hinahanap niya. Bunga talaga. Kaya yun ang gawin natin na magkaroon tayo ng bunga. Paano yan? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sa evangelism, very easy yun. Dahil hindi naman kayo mismo ang magsalita. Meron namang pastor. Anong gawin ninyo? Mag-invite lang kayo. Mag-contact lang kayo. At sabihin ninyo, gusto ba ninyo magkaroon tayo ng Bible study, home Bible study? O gusto ba ninyong sumama sa simbahan tuwing linggo? Yun lang gagawin ninyo. Kahit hindi lang kayo ang nangaral bago siya na-save, kasama kayo. You are contributor na maging prutas siya. Maging save siya. Okay? Yan ang gawain dito sa loob ng iglesia. Tulungan.
Hindi lang pastor lang. Huwag ninyong sabihin, si pastor lang ang dapat mangaral, siya lang ang mag-evangelize, kasi siya ang pastor. Kami, hindi naman kami pastor. Yung sabi ng Biblia, ang isang tupa, yun siya ang magdala ng anak. Hindi lang ang pastor. Sa kanyang magiging isang Kristiyano din, pwede siyang manganak din ng tupa. Pero kayo talaga ang sinasabi dito na magkaroon ng tupa. At dahil ang kanyang gawain ay mag-alaga, magpakain. Anong pakainin kung wala? Hindi kayo nanganganak. Walang magagawa ang pastor. Kaya yun talaga. Ang ano yan, parang sama-sama tayo sa gawain at magiging magaan yung gawain pag tayong lahat. Katulad sa amin. Excuse me, i-compare. Mula noong aking pioneering church sa Tagum, 1991, kami lang dalawa, house to house. Bible study, siya ang mag-gitara. Awit pa, ako ang mag-Bible study. Sa awa ng Diyos, dumami. At ngayon, hindi na lang ako. Dami na. 60 ang manggagawa ko na nag-Bible study na. So, ano na ang ginawa nila? May cell group, may fellowship, kahit anong klaseng evangelism, basta evangelism. Magkaroon ka ng mga kaluluwa na madala mo sa pana ng ating Panginoon. Any kind of style. But the first style talaga sa ating Panginoong Hesus, discipleship. Dusi lang talaga sila. At yun ang tinuturuan ni Jesus na mag-disciple. Sila na din. Kung gawin lang 12-12, kaya nila yan, pwede. Pero kahit isa lang, isa lang ang bunga mong kaya, isa lang. Kaya sabi ko, hindi na G12 na amin. Pwedeng G1. Pwedeng G2. Pwedeng G3. Kahit anong paraan, basta merong ka lang bunga. Kasi hindi naman sinabi na kailangan talaga 12 ang maging bunga mo. Bunga lang ang hinanap niya. Kaya siya, praise the Lord. So kahit ilan ang gusto mong maging bunga, kaya mong dalhin sa Panginoon, kaya mong dalhin sa simbahan, kaya mong alagaan, kaya mong akain kung nanlupaypay, yun ang kailangan mong maging bunga. Okay. Kung dito ngayon meron tayong membership na 50, kahit 50 lang, bawat isa sa inyo, pag magkaroon kayo ng bunga, isa lang bawat taon. Doble. After 5 years, ilan na kayo? Next year, 100 na. Another year, 200 na. Pagka 3 years, 400 na kayo. Pagka 5 years, 800 na. Ang dami na. Hanap na kayo ng mas malaki. Gaya sa amin, yung itinayo namin, ang capacity, 300 lang. Hindi na kaya talaga. Kaya gumawa na kami ng mas malaki. Mas malaki na ngayon. Ang capacity niya, kalahati pa man lang yan, mga 400 to 500. Pero pag natapos yan, 900 to 1,000. Kaya ba yan? Palaguin? Kaya yan. Pag i-organize mo yung 6 na active worker sa loob ng simbahan. Mga volunteers lang yon. Mga members yon na nagbigay ng ilang oras para sa gawain ng Panginoon. Kaya ang gawain namin doon, everyday halos. Everyday. At tinatay-hati pa yon. Mayroong ilang fellowship, ilang cell group sa Lunes. Pagka Martes, meron na naman. Pagka Merkules, prayer meeting. Pagka Huwebes, meron namang fellowship. Divide yun. Merong 4, merong 5. Kasi ang dami ng worker. Ang dami ng nagpagamit sa Panginoon. Kasi naging karapat-dapat na sila. Kasi naturuan na sila. Meron na silang 9 fruit of the Spirit. Kaya karapat-dapat na silang manganak. Kaya si praise the Lord.
paano tayo dadami pag walang manganak? Kailangan manganak. Pwede rin sa sa physical, manganak kayo. Ayan ang sigurado. Sa physical, sigurado talaga 'yon. Kayo ang nag-alaga Dalhin niyo simbahan. Bawat isa sa inyo. Isang taon manganak kayo ng isa. Mas sigurado 'yon. Pero mahirap talaga mag-alaga ng bata. Bago yan maging adult, ang laki pang gastusin natin. Pero pag kayo ay nag-invite, nag-Bible study, pwedeng madali. Kaya say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ayun, ang nangyari noon, sa discipleship, sa panahon ni Jesus, after the day of Pentecost, sila nakabautismo ng 3,000. After the baptism of 3,000, daily meron silang fellowship. And daily, God added the souls. Every day, nagbautismo sila. Kasi active silang lahat. Naka-receive ng Holy Ghost Pero so wala pang Holy Ghost, meron bang nangyaring evangelism? Wala. Nag-umpisa lang ang evangelism bago sila nagka-receive ng Holy Ghost. Ang unang nag-evangelize si Jesus kasi Holy Ghost naman talaga siya. Siya man ang Holy Ghost, kaya meron siya 12 disciples. Pero ang 12 disciples, hindi sila nagkaroon ng mga disipulos bago sila nagka-receive ng Holy Ghost. Yun pa ang umpisa ng kanilang pag-evangelism. That is the first preaching of Apostle Peter in the day of Pentecost. That is the starting of the church. Doon nag-umpisa ang church. Yun ang nangyari. Kaya every day, merong fellowship. At sa fellowship, nagkaroon din sila ng kainan. Pero ibang kainan nila dahil sinabi diyan sa Biblia pag hati-hati ng tinapay. Breaking of bread yung sinabi diyan. Pero sa atin hindi naman breaking of bread. Bowl of soup and plate of fried chicken. Pero pwede na yun. Basta kain yun. Ibig sabihin, meron silang banding lagi. Every day. Parang pista sa kanila. Kaya nga, nagbenta na sila ng lupa dahil maubusan sila. Dahil every day, meron silang kainan. Yun ang nangyari sa discipleship. Noon yan. Kaya ngayon, pwede ba yan? Pwede. Kung may kaya kayo na pakainin yung mga Bible study mo, pwede rin. Kung kaya lang ninyo yan. Pero pag hindi kaya, huwag na lang. Baka madismaya kayo na anong lalaki ng mga kinain ng mga Baka magkasala pa kayo. Pero ganun ang ginawa namin. Sa fellowship namin, yung fellowship namin ngayon sa big church na ginawa, fellowship pa lang yon. Kasi nandun pa sa maliit yung Servicio Tuwing Sunday. Doon lang pag mayroong mga event. Pero ngayon, mayroong fellowship doon. Every Friday yon. Dumami na din sila. Sobra-sobra na. Almost 100 na sila. Pero may kainan yon. Umpisa lang yon na fellowship. May kainan talaga yon. Pero ang lahat ay nag-contribute at naka-assign na. Ganun ang nangyari. Pero pagdating ng araw na abot na yan ng 1,000, siguro pwede rin pakainin. Basta ang lahat ay magpakain. Pero isang tao lang, hindi kaya talaga yan. Pero pag well-organized ang church, kahit na ilang membro mo. Kaya say, praise the Lord. Praise God. So, sa discipleship, yun talaga ang pinaka-original na evangelism na nangyari. Kaya, yung mga style ngayon, pinaano lang yan nila. Tinatawag na G12. May, pa yun? Anong mga GG yun? Daming G. Iba-iba yun sila. Pero sabi ko, kahit anong klaseng G yan, ang sabi ko lang,
madala mo lang ang tao sa paanan ng ating Panginoon, yun na talaga, kahit anong style. House to house ka, personal evangelism, okay rin yun. Kung meron kang cell group, pwede rin yun. Kung meron kang ano bang mga gawain sa simbahan, na dito ang Bible study, dito ang mga gawain para sa evangelism, pwede rin. Style lang yun. Dumami ang mga church sa mga style lang yun kung paano. They are organized. Nakita natin ang mga Trinitarian ngayon, ang Jesus Save, ang dami nila. Paano? Organized sila. Kung kaya nila, kaya natin yan. Ano lang, kailangan open-minded lang kayo. Kung anong sinasabi ng pastor niyo, sundin ninyo siya. Kasi hindi naman pwedeng kayo ang mag-una. Kayo na ang pastor. Kaya sundin niyo ang pastor. Kasi ang pastor, siya ang inatasan ng Panginoon na siya ang mangunguna sa gawain. Sa evangelism, sa lahat ng mga gawain, siya ang inatasan ng ating Panginoon. Kaya sundin ninyo siya. Pwede kayo mag-suggest. Pastor, pwede ba gawin natin ito? Suggestion lang. Kasi alam ni pastor yan, kaya niya o hindi. Pagdating ang araw niyan, mag-suggest na kayo ni pastor, sabihin ni pastor, tutulong ba kayo sa akin? Bible study. Ayan na. Oh. Pero bago mangyari yan, meron ding seminar kung paano. Paggawa ng mga lessons, lahat yan. Ihanda yan para kayo makapaghanda sa gawain. Kaya ang pastor ninyo, alam na yan lahat kung paano. Kahit ilan lang ang maging active. Kung meron mang 2, umpisa lang yan. Unti-unti yan. Dadami yan. Pag nakita ng mga kasama natin na sila i-active at sila susundin. Susunod sila sa mga gawain dahil maging masaya. Ito ang masasabi ko sa inyo. Pag meron ka ng isa na nadala mo sa simbahan, na save na siya dahil sa iyong pag-invite sa kanya, dahil sa inyong pag-share sa salita ng Diyos, sobrang galak ninyo at sasabihin ninyo, ako ay isang tunay na Kristiyano at nanganganak na. Ay, say praise the Lord. At isa pang maganda, pag mayroon ka ng mga anak, pag ikaw ang ng lupaypay, parang ayaw mo nang magsimba, pupuntahan ka ng iyong anak at sabihin, Nay, bakit ka hindi magsimba? Ano bang nangyari? So mayroon nang tatapik-tapik sa iyo. Pag wala, wala talaga. Sino bibisita sa iyo? Mabuti na lang kung maalala ka ng pastor sa dami. Pero pag mayroon kang anak, iilan dyan o dami dyan, hindi nagsabi si nanay, hindi na nagsimba si nanay. Ilang linggo na. Puntahan natin, ano kaya nangyari? Baka nagkasakit. O di, concern sila kasi anak mo sila sa Panginoon. Kaya yun ang maganda. Pag mayroon kayong mga anak sa Panginoon, dahil sa inyo sila ay naging Kristiyano, yun ay tutulong din sa inyo. At isa din yan ang inspirasyon ninyo. Pag nakita ninyo ang mga anak ninyo masigasig sa pananampalataya, laging nagsisimba, laging tumutulong sa gawain, kayo din ay gagawa. Inspirasyon yan. Kaya kung gusto ninyong magpatuloy sa pananampalataya, kailangan meron kayong mga anak. Kaya praise the Lord. Kasi ang hirap naman kung nag-iisa lang kayo. Kaya praise the Lord. So we need the Holy Ghost. That is the important thing for our growth. If you want to bear fruit, you need the 9 fruits of the Spirit. Kahit hindi ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus, hindi yung dahon, o sa atin pa, hindi yung kagandahan mo, o ano man ang nasa iyo. Hindi yun. Ang hinahanap talaga ng Panginoon, yung fruit. Kasi ginugutom siya sa mga fruit. Ang ibig sabihin, kaluluwa ang kanyang kailangan.
Hindi yung ating kapugihan o kagandahan man o anuman. Ability na nasa atin. Siguro makatulong yun kung anumang mga talento natin, pero hindi pa yun ang pinaka-objective ng ating Panginoon. Fruit talaga. Ang ating Panginoong Hesus ginugutom sa umagang yon. At siya ay pumunta sa isang wayside at nakita niya ang isang igos at hinanap-hanap niya kung mayroong bunga. At walang nakita kahit isang bunga. Anong sinabi? Ang sinabi niya, mula ngayon, ikaw ay hindi na mamunga. Hindi ka na makabear ng fruit. At bigla, the igos is withered. Namatay ka agad. Kaya sabi ng mga apostol, paano yun? Kaya sabi ni Jesus, if you have faith like a mustard seed, you can do that. Kaya sinabi niya, tungkol yun sa pananampalataya. If you have faith, then you can do it. Pero sa isa namang isang instance, si Jesus ay pumunta doon sa vineyard. At doon nakita niya ang isang vine dresser, yung tagapag-alaga. At sabi ni Jesus, bakit itong paras na ito ay hindi namumunga? 3 years na akong pabalik-balik dito, wala talaga. Wag yun, bisa gamay. Yan ang sinabi ni Jesus. Putlo na lang na ito na. Sabi ng pastor, sabi ni James, wag muna. Alagaan ko muna. Give me 1 year. Oh, mabuti may pastor. Sabi ng pastor, give me even 1 year. I will put a fertilizer. I will take care of this vine. If this vine will not bear fruit within 1 year, then you can cut off. Yan. May palugit. Kasi may pastor. Kaya, pasalamat kayo may pastor. Pogi pa. Bata pa. At siya pa ang nag-alaga sa inyo. At kung ang Diyos ay sabihin niyang putulin kayo, sabihin niya, huwag muna, Panginoon. Tuturuan ko muna sila maging fruitful. Ayun ang gawain ng pastor. Kaya maganda na mayroong pastor. Kaya mahalin ninyo ang pastor. Huwag kayong mag-compare. Ay, magaling yung isang pastor. Ang aming pastor hindi magaling. Huwag yan. Magaling lahat. Kahit walang busis, magaling pa yan. Amen. Kung minsan, yan i-compare natin. Ang galing talaga. Pag nagsalita yun, ang ganda. Professional talaga. Hindi naman sa professionalan yung, itong ating kaligtasan, hindi. Kundi, serbisyo ng Panginoon. Yung tunay nating pag-ibig. Yung tunay nating puso. Kung gaano talaga natin kamahal ang ating Panginoon. Kung tunay mong mahal ang ating Panginoon din, gagawa ka sa Kanyang karyan. Tulungan natin ang ating Panginoon to build the kingdom. Because if we do not help our God, how can Jesus na kaya niyang maghikayat ng mga kaluluwa? Wala naman siyang katawan dito ngayon. Kaya tayong lahat ang gusto niya. Kaya siya ay higit in. He dwelt in us through the Holy Spirit so that we will do what He wants. Kung gusto ng ating Panginoon, mangaral ka through the Holy Spirit. Yun ang nagtuturo sa atin na tayo ay gagawa sa Kanyang mga gawain. Kaya praise the Lord. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na mayroon tayong pastor. Salamat sa Panginoon na mayroon tayong mga kapatiran dahil hindi naman pwede na pastor lang at walang kapatiran. Sino naman pangaralan ng pastor? Wala. Kaya, both of us are important in the church. Kahit kayo yung umupo, tumayo, praise the Lord, gano'n. Okay lang yun.
habang tumutubo kayo. Yes. Amen. Kasi pag wala kayo dito, paano yung itinuturo? Walang mangyari. Oh, kahit ganyan lang ang gawin ninyo. Upo, tayo, palakpak, sayaw. Ay, ano na yan? Sign of growth na yan. Darating ka doon sa pinakadulo na pinahanap-hanap ng ating Panginoon. Kaya yan mga kapatid, huwag kayong ma-discourage. Hindi ko talaga kaya. Kaya mo yan dahil hindi ka naman pinipilit na kailangan mangaral ka doon. Hindi. May kaibigan ka ba? Meron ka bang kamag-anak na hindi pa Kristiyano? Yun, umpisahan mo. Mag-evangelize ka doon sa kanila. Very easy yan. Pag meron kang Acts 2:38, meron kang konting bersikulo, pwede na yon. Marcos 16:16, pwede na yan. Oh, nung bago lang ako sa Panginoon, ang aking bersikulo, yun talaga. Marcos 16:16, Acts 2:38, Matthew 28 bersikulo 19. Yun lang. Pero nakapangaral ako kahit sa bus. O yan ang pagtaka ko. Kaya yun ang work of the Holy Spirit. Bakit hindi na ako nahiya? Kaya ko nang tumayo at mangaral. Dahil ang Holy Spirit, yun ang nag-udyok, yun ang nag-inspire sa iyo na mangaral ka. Oh, lalo na pag meron kang nakita na isang parang nangailangan talaga, kausapin mo siya, habang nagkausap kayo, doon na umpisa na i-introduce mo na meron tayong Jesus, meron tayong Panginoon na tutulong sa ating mga problema. Yun lang, umpisa lang. Hindi naman kailangan na maganda ka talaga magsalita. Kailangan na marami kang bersikulo. Kahit isang bersikulo lang, pwede na yan. Kahit walang bersikulo, basta may Jesus. Oh. Sabihin mo sa kanya, si Jesus talaga ang kailangan natin. Ngayon, wala pa akong bersikulo. Bukas. Yun eh. Kita mo yung mga saksi ni Jehovah. Pag hiningian mo ng bersikulo, sabi niya, sa pagbalik ko. Ayun. Pero ano ba sila? Nakagawa sila sa gawain? Nakagawa sila sa mga gawain. Nagbibigay sila ng mga leaflets, gano'n. Kaya natin talaga yan. Konti lang talaga ang salita mo, basta patungkol sa Panginoong Hesus. Yun talaga ang evangelism. Kaya mga kapatid, pag meron tayong revival, meron tayong Holy Ghost na nag-udyok sa atin, nag-inspire lagi sa atin, nagagawa tayo sa mga gawain ng Panginoon. Kahit ang pastor ay hindi na magsabing mag-invite kayo o mag-Bible study kayo. Tayo na ang gagawa. Bakit? Dahil may Holy Ghost. Pag nag-aapo yan, nag-aalab yun sa puso mo, yun ang nagsasabi na sabihan mo siya. Kung natanggap mo yan na walang bayad, bakit hindi mo bigyan yung iba na nangailangan? If you receive freely, then go give it freely. Pray mo yung kaligtasan. Bakit hindi natin ibigay? Ay, sobrang sakim natin. Kung gusto ninyong kayo lang ang maligtas, sabihin ng Panginoon doon, hindi kayo pwede kasi hindi kayo nagbibigay. Sakim kayo. Kaya ang mga sakim, hindi pwede sa langit. Para sa impyerno yon. Mabasa ba yan, Pastor? Mabasa yon pag hindi ka magsabi. Tingnan natin, Ezekiel chapter 33. Verse 9. Verse 9, 10, 11. Yan. Pag hindi mo sinabihan ang mga kaluluwa na sila ay mapunta sa impyerno, pag namatay sila, hindi ka rin makapunta sa langit. Okay.
Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Continue. Verse 10, Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel. Thus he speaks, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Okay. So, sabihin natin na sila ay mamatay at mapunta doon sa kapahamakan. Pag ginawa natin yan, sinave natin sarili natin. Pag hindi natin ginawa yan, kasama tayo. Because the blood of them will be charged in us. Kaya meron tayong responsibilidad sa ating mga kaibigan, kahit neighbors, kahit mga kamag-anak, lahat. Kung meron tayong pagkakataon na pwede na nating magsalita sa kanila, pwede na tayong mag-share sa, tungkol sa Panginoon, at hindi natin ginawa, then, question tayo sa Panginoon. Kaya si praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Sigurado mamaimperno ang hindi gumagawa? Sigurado. May basahin natin. Kung mayroong mga Pentecostal doon sa imperno. Isaiah. Ano ba yun? Alala ko ba yan? 14, verse 9. Isaiah 14. Verse 9. Hell from beneath is moved for thee, to meet thee at thy coming. Stirred up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings and of the Yan. Nabasa natin yan. Na ang Sheol, yung libingan, imperno, pinalakihan. Kasi daming nag-apply. Sino yon? Mga Kristiyano na. Pero nag-apply pa rin. Bakit hindi sila gumawa? Sa gawain. 14 verse 9. Oh. So yan. Pagpasok mo doon sa imperno, lahat ay tatayo. All the kings and the captains of the nations standing up. And what the question? Pati ba kayo gumagawa sa aming ginagawa? Kayo ba ay nanlupaypay din? Ang ibig sabihin yan, kayo ba ay nangurakot din? Bakit napunta kayo dito? Di ba Pentecostal ka? Ayun ang nangyari, mga Pentecostal. Kaya naamis ang mga tao doon dahil kilalang mga ngaral. Inapunta sa impyerno. Kahit mangaral ka pa, pag hindi ka gumagawa sa kalooban ng Panginoon, pwede kang maimpyerno. Lalo na pag backslider ka. Lalo talaga maimpyerno ka. At pagdating doon, i-welcome ka nila. Kasama ka sa amin. Dito, linatag na namin ang iyong kumot na uod lahat. Basta-basta mo yan? Ang kutson mo, uod? Hindi, basta-basta yan. Kaya mahirap talaga. Ang hirap naman, pag tayo ay umabot na gaya sa akin, umabot ng 43 years sa pangaral at mapunta doon sa impyerno. So, ang hirap naman yan. Kaya, kahit wala kang boses, mangaral ka pa hanggang mawala na. Yan. Kaya si praise the Lord. So, habang mayroon pa kayong boses, habang kayo ay mayroon pang kalakasan, gawin ninyo ang kalooban ng Diyos na ikabubuti sa inyo, na ikaw ay magkaroon ng putong na walang hanggan. You can receive the 5 crowns, and the important crown is the crown of life. Pag mayroon kang crown of life, lahat ng crown yan, yung 4, andyan na. Incorruptible crown, yung crown of righteousness, ano pa yung 2? Crown of glory, mayroon pa isa. Kaya nang incorruptible crown. Pero ang pinaka-importante dyan, the crown of life. Pag meron ka ng buhay, kasama na yung lahat ng mga korona. Magkaroon ka lang ng crown kung ikaw ay gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon.
Hindi naman na kailangan excellent talaga kayo, kundi habang kaya mo. Yung kakayanan mo lang. Kung ganyan ka lang talaga magsalita, bahala na ang Panginoon. Hindi naman sa eloquent preacher lang ang nakapaghikayat ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Kahit yung mga mga mahihina, maraming naikayat din. Basta gustuhin nila na magkaroon sila ng mga Bible study. Kaya tayong lahat. So asahan ko na next year, dadami na kayo. Umpisahan na to. Umpisahan na to. Para palakihan na. Kasi bakit palakihan kung wala? Pero pag kayo ay masikip na dito, mapilitan na palakihan ito. At marami nang tutulong sa inyo. Kaya si praise the Lord. Kaya ano ang paraan nito, Pastor? Sabihin ko sa inyo, walang ibang paraan kundi magkaroon lang tayo ng Holy Ghost lagi. Magkaroon tayo ng revival. Kasi pag may revival tayo, lahat-lahat ng mga bagay na gusto natin, susunod na yan. Lahat ng mga bagay susunod na yan pag tayo ay na sa tamang pagsilbi, pag-serve sa Panginoon. Revival tayo lagi, masunurin tayo sa ating pastor, lagi tayong tumutulong sa lahat ng project ng ating pastor, lalo na sa gawain dito sa simbahan. Kung anong ginawa ninyo, ipagpatuloy ninyo yan kasi yun ang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magtulungan. Amen. God is looking for fruit. So, the objective of our Lord Jesus Christ is the fruit. At tinuturo ko sa inyo kung paano tayo magkaroon ng fruit. Umpisa, connect tayo sa true vine na Jesus Christ. At if we are connected to the vine, the true vine, Jesus Christ, then we will bear fruit. Fruit, we become fruitful. Everything will grow because we are connected. Pag na tayo sa puno, hindi tayo naalis sa puno, tayo ay tutubo. We will grow and we will bear fruit. And that is that Jesus want and He want to see the fruit of every one of us. Tayong lahat ay hahanapan niya ng fruit. Amen. Willing ba kayo na magkaroon ng bunga? Kaya, umpisahan ninyo na manalangin. Umpisahan ninyo na gumagawa. Umpisahan ninyo mula ngayon, kailangan gawin ninyo. Dahil ang Panginoon ay mag-bless sa inyo pag kayo ay gumagawa. You are not alone. God is with us. God is with you. He will help you. He will help you. Everything you want in His will. Kung anong gusto ng Panginoon at ginawa ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kundi kasama ninyo sa Jesus. Hindi kayo ang naghikayat sa mga kaluluwa, kundi siya. Hindi kayo ang nagpatubo sa mga protas na inyong ibinubunga, kundi siya. Siya ang lahat na gumagawa niyan. Kailangan paggamit lang kayo. Tayo lang ang mga ginagamit ng Panginoon. Kasi wala naman tayong kakayahan na magkaroon ng mga kaluluwa na mahikayat, kundi ang Panginoon mismo ang siya ang naghikayat sa mga kaluluwa. Kasi siya ang Savior. He is the one to save people. So, we are only give ourselves to be used in the service of the Lord. Hallelujah. Thank you. I hope you understand. Even I'm only a very few voice. But I hope that my teaching to you, my encouragement to you, it will not be lost in your mind even until years. So, ating
tingnan ang mga mangyayari sa sunod na taon. Mula ngayon na ang blessing ng Panginoon abundantly in this church. Does the church become big in numbers, become big in building, become big in everything? If God will bless you, then it's up to God. Hindi sa atin yan. Sa Panginoon yan. Pero pag hindi tayo kikilos, walang magagawa ang Panginoon. Dahil hindi siya mismo ang gumagawa. Tayo ang gumagawa sa mga gawain na para sa ating mga sa our fellow men, sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives. Tayo talaga ang dapat lumapit sa kanila at gumagawa. Ang Panginoon na ang siya ang magpag-grow, and He will grow, and then we will become big church here. Do you believe that? Naniwala ba kayo na itong church na ito ay maging malaking church? O kahit hindi mega, basta meron magkay-mega dito. Kahit hindi mega, basta lalaki talaga. Amen. Kasi ito ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Gusto niya lumaki ang katawan niya. Kasi ang laki ng langit. Piro mo yan. Parang isang Pilipinas, ang laki. E paano yan kung tayo lang? O paano yan? Hindi tayo magkita. Kami sa Mindanao, kaya rito. Kukunti tayo. Kaya hanggang ngayon, ang ating Panginoon, He is looking the fruit. Kailangan bubunga tayo dahil yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya say praise the Lord. Kaya say praise the Lord. So yun ang kailangan natin, tatayo tayong lahat at hingi natin sa Panginoon na Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon. Kahit ganito lang ako, Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, upang ako ay maging fruitful na ang lahat ng gusto mong bunga.